At diretso na po tayo sa Hydro Dip. Hindi ko na po sa inyo panapakita kung paano yung process. Panoorin nyo lang nyo po yung mga nauna ko pong upload ng video. Ganun lang din po naman po yung process nun. Primer ng plastic primer, primer surfacer, lihain at base color. Nag base color nga pala po ako dito sa silver. At yung silver, pinatakan ko po ng black para medyo mag dark color po siya. Para sa ganon, hindi na po tayo maghabol pag magtatap coat na po tayo. Nakita nyo po guys kung gaano lang po ka basic ilapag yung film sa tubig. Huwag po kayong kabahan kung masisira. Basta kung makikita nyo lang kung paano ko po ginawa, gayahin nyo na lang po. At sa pag-activator, wag naman po yung sobra. Baka malagas na po yung film nyan pag nasobrahan po kayo sa activate. Dapat po yung sakto lang, katulad lang po ng pag-spray ko po. At dito po guys, ilulubog na po natin. Ang technique lang po sa mga nag-true message nga pala po sa akin kasi nasisira daw yung film daw nila. Gawa po kasi nang nabibigla po yung paglulubog. Dapat po dahan-dahan para sa ganon, dahan-dahan gumagapang po yung film dun sa panel na nilulubog nyo. Kasi kung bibiglain nyo po yan, magagalaw po yung tubig ng malakas at pwede pong ma-deform po yung film na design ang ginagamit nyo po. Kaya ganyan lang po ang diskarte. Dahan-dahan lang po sa paglubog po ng film. Ayan guys, nagawa po natin siya ng maayos kasi tama yung process ang paggawa po natin. At dito po guys yung kabilang panel. Sa paglubog nga pala po ng film, makikita nyo po yung film nyo, magkakaroon po yan ng mga wrinkles o kaya yung tinatawag po ng hate. Ngayon tatapikin nyo lang po yun papunta sa gilid at hihintayin nyo muna po na maging makinis po yung film bago po kayo mag-activator. Pag na-activate nyo na po yan, wag naman po talaga dapat sobra. Makikita nyo naman po yan mag-glossy. Pag nag-glossy na po yun, pwede na po yun. At ito po guys, nilulubog na po natin. Ganun lang po yung paglubog ko. Dahan-dahan lang po talaga. Kasi para hindi lang po talaga masira. At dahan-dahan din yan gagapang doon sa mga gilid na pwede niyang paggapangan. At pag nagapangan niya yan, magagawa niyo po ng tama po yung pagdidip ng mga hydrographics na katulad po nito. Yan po guys, ganyan lang po ka-basic. Sure ako magagawa mo rin po yan. At diretso na po tayo sa top coat po niya. Kung mapapansin nyo po guys, yung baso po ng spray gun ko ay medyo black. Nagpatak po ako ng 3 patak po ng black para sa ganon, mas gumanda pa po yung kulay po ng film na ginamit po natin na forged carbon para maging kahawig po siya ng mga forged carbon na real. Ganyan lang po ang ginagawa kong technique pag nagtatap coat na po ako ng mga hydrographics po ng mga katulad po nito. Sa pagtatap coat nga pala po mga guys, mag top coat lang po muna kayo ng manipis. Pag nadaanan nyo na po siya ng manipis, flash off muna kayo doon ng mga 5 to 10 seconds. At pag nagawa nyo na po yun, pwede na po kayo ng mag first coat, full coat. Tapos po, after 30 minutes, pwede po kayo ng mag top coat ulit po ng second coat na full coat. Ganun lang po guys ang ginagawa ko palagi para magawa ko po ng tama yung mga lahat po ng project na ginagawa ko po. At pag nagawa nyo na po yung 2 coat full coat, sa second coat, pwede na po kayo magpatuyo po nun. Mga 30 to 1 hour tuyo na po yan. Pwede na po nyo lihain po yun ng 1,000 or 1,500. Para matanggal lang po yung mga alikabok o kung ano man dumikit dyan sa inyong ginagawa. Para maging mas maganda po siya. At dun po talaga guys, lalabas po yung tunay na mirror finish pag nilihan nyo po yan pagkatapos nyo mag 2 coat full coat. At pagka third coat, ipo-full coat nyo pa rin po yan. Dapat po pag nagta-top coat po kayo, wag po talagang lalawa kasi mahirap po pag lumawa na. Dapat tatansyahin nyo rin po pag nagpo-full coat kayo na hindi po siya lumalawa. At ito po guys, ang finish ng ating project. Forged carbon design nga pala po ito. Fairings nga pala po ito ng Yamaha Sniper version 1. Yun dun po sa gilid. Ito po yung pangatlo po na ginawa po natin mula po dun sa harapan po ng sniper at yung fender sa harap. Ayan guys, kung mapapansin nyo, nagre-reflect po yung mga
paligid doon sa pininturahan po natin kasi nagawa po natin po yung mirror finish. Abangan nyo guys yung kasunod po ng fender na po na to. Medyo malaki po yun, bali 4 pa po yung gagawin po natin. Yung isa yung sa loob po ng inner flare rings, gagawin po natin ng candy red. Yan guys, sana nakapagbigay ako sa inyo ng konting idea doon sa magagawa ko ng gustong ganitong mirror finish. Abangan nyo na lang po guys ako sa susunod kong next project. Bye bye!